Basta na-excite na lang ako, ayoko magsalita na baka madulas ako eh. Parang ang pakiramdam ko is parang nagpasalamat ako kasi yung season 1 kasi madaming nangyari pero nung natapos siya bigla parang ang bilis kasi parang ang dami ko pang gustong i-improve din sa sarili ko as a judge, as sa harap ng camera. So kumbaga nung nagkaroon ng season 2, sabi ko, ito yung time na ano pang pwede ko i-improve mula nung season 1. So, sobrang na ano ako kasi bigla, hindi malayo yung agwat yung season 2. So, buti na lang kasi yung feeling andun pa rin eh. Kumbaga, hindi pa siya tapos. Yung season 1 na parang yung climax nung nag-grand champion, nag-grand finals, and then biglang nag-season 2. Yung, kumbaga, in the zone pa rin yung feeling ko dun sa Stars on Basketball. So, nagpapasalamat ako na na-invite ulit ako dito sa season 2. Maraming salamat sa lahat ng tiwala, sa binibigay sa akin tiwala. Sana magampan ako ng maayos. Marami siguro kasi may mga ano ako eh. May mga goal din ako ngayong taon na ma-open ko din siya dito if ever abutin man, hindi pa siya pwede sabihin pero yun nga yung mga journey ko na yon, tapos syempre pamilya ko na to, so makukwento ko din sa kanila at saka mag-broadcast ko din sa kanila kung ano ba yung mga nangyayaring ganap sa akin ngayong taon. So as a dancer siguro wala ano pang kaya kong gawin is mapapakita ko pa dito. Na-excite kasi bagong papanoorin, and then yun nga, umaga hindi kasi biro to eh. Umaga sabihin na natin, hindi rin naman biro yung mga ginagampanan nila, kung ano man yung ginagampanan nila sa biro, yung P-pop, yung mga celebrity natin. Pero dito kasi iba din eh. Umaga competition siya, kailangan aralin mo yung pyesa, kailangan aralin mo yung genre. So, magiging flexible ka dapat. And dito, dapat teachable ka. Kasi para meron kang teachable heart. Kasi ituturo sa'yo eh. Tuturuan ka, meron ka dapat willingness na mag-obey or sumunod kung ano yung kailangan mo pang i-improve kung gawin sa stage. So, maabangan talaga natin dito is mas bata kasi din yung P-pop na yan eh. So, ano ba yung gigil ng mga kabataan ngayon pagdating sa pagsasayaw? Pahiya-hiya lang yan, pero palaban yan. Baga pag kinausap mo, meeting kami kahapon, pag kinakausap mo sila, pero tahimik lang, nahihiya lang. Pero iba kasi yung sayaw eh. Parang yung sayaw kasi, yun yung way mo para sumigaw mula dun sa pagiging mahihain mo. So, na-excite akong panoorin sila na magwala dito sa stage. So, sa P-pop scene naman, para lumawak din siguro yung engagement ng mga P-pop, para makilala nila, and then ma-curious yung mga tao sa hindi nakakilala ng P-pop. Ano ba talaga yung P-pop? Sino ba yan talaga sila? And then sila na bahala magre-research. Ganun lang naman yan eh. Kumbaga, pag na-curious na yung mga tao na ano ba talagang meron sa P-pop? Sino ba yan sila? Tapos papakinggan na yung mga ginagawa nila, susubaybayan na sila. So, malaking opportunity din pa sa P-pop na mapanood ng mga taong nasa bahay na may ganitong talent din sila, may ganitong fandom din sila. Siguro na-excite din ako sa siyempre pag taping. May mga fandom din siguro manonood. So, yun yung na-excite ako. Parang siya, nanonood ng sabong. So, yun, kumbaga magandang puksaan siya kasi mga bata rin. And then sa celebrity din na magiging kapartner nila in the future. Siguro basta na-excite na lang ako, ayoko magsalita na baka madulas ako eh.